Kung noon ay nagawang lumapit ni Haring Argo para sa mahika, ngayon ang anak naman niyang si Jericho ang gustong sumubok nito. Alam nilang kinamumuhian ng mag-ama ang paggamit ng mahika, kaya nakakabigla na biglang naisip pa nitong paraan ni Jericho sa ganitong mga sitwasyon. Desperado na siya. Alam niyang ito lang ang tanging pag-asa niyang mapagaling si Argo. Wala na kasi siyang ibang makitang solusyon bukod pa rito. Wika ni Javier. Tinignan ng seryoso ni Mang Rigor ang pamangkin. Iho, pakisabi sa akin na hindi mo ito gagawin. Alam mo sa sarili mo na napakadelikado nito. Paano na lang kapag nalaman niyang kabilang ka sa mga taong kinamumuhian niya? Pag-aalala ni Mang Rigor. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi. Pero naaawa ako sa kalungkutan niya at hindi ko matiis na makita siyang nagkakaganon. Paliwanag naman ni Javier. Pero hindi mo maaaring ipagsapalaran ang iyong sarili na ilantad ng ganito. Masyadong delikado, iho. Paalala pa ni Mang Rigor pero umiling sa kanya si Javier. Titiyakin kong hindi niya ako makikilala kapag ginamit kong uugod-ugod na matandang hukluban na yon. Wala namang masama kung hindi ko ulit susubukan sa pagkakataong ito. Pahayag naman ni Javier. Binalaan na kita noong huling beses mong ginamit ang orasyon na yon. Halos munti ka nang masunog sa pugon, hindi ba? Tutol ni Mang Rigor. Sulit naman ang panganib eh. Sabay tawa pa ni Javier na tila ginagawang biro ang lahat. Napailing na lang tuloy si Mang Rigor. Sa tingin mo, magpapasalamat ba si Argo sa pagpapagaling mo sa kanya gamit ang mahika? Malamang bitayin ka pa niya. Litanya ni Mang Rigor. Natahimik sandali si Javier. Alam kong hinding-hindi magbabago si Argo sa kanyang saloobin sa mahika. Alam ko yan. Pero kung papayag si Jericho na gamitin ito para gumaling ang kanyang ama, tuluyan ang magbabago ang kanyang ugali. Makikita niya ang mahika na maaaring maging isang puwersa para sa kabutihan. Mahabang tura ni Javier. Napabuntong hininga si Mang Rigor. Dapat mong malaman na ang paggamit ng makapangyarihang mahika ay puno ng panganib. Hindi ito isang laruan na pwedeng gamitin kahit anong oras mo gusto. Tutol pa rin ang matandang manggagamot. Alanganin ito sa naiisip na paraan ni Javier. Tiyak na malalagay ulit sa alanganin ang buhay ng pamangkin kung sakaling pumalpak ito sa paggamit ng aging spell. Kapag ito'y gumana, hindi ko na kailangan magtago pa. Wika ni Javier. At kung hindi ako uupo na lang dito habang sinusunog ka ng buhay sa pugon. Medyo galit na saway ni Mang Rigor. Pwes, wag mo ako subukan pigilan dahil hindi mo kaya. Biglang sabi ni Javier. Nagulat si Mang Rigor at nagsimulang uminit ang kanilang tensyon. Nagkaroon ng palitan ng maanghang na mga tingin ng magtsuhin. Hindi mo alam ang iyong sinasabi, Javier. Naglalaro ka ng isang mapanganib na laro. Saad ni Mang Rigor. Naglalaro ako ng isang mapanganib na laro mula noong unang beses akong tumungtong sa Terraveda. Siguro ito na ang pagkakataon ko para baguhin yon. Natahimik si Mang Rigor. Hindi siya nakasagot kay Javier. Alam niyang may punto lahat ang sinabi nito. Ngunit hindi niya rin maiwasan na mag-alala. Napakadelikado ng gagawin ni Javier. Ngunit ito lamang ang paraan nila para mapabilis ang paggaling ni Haring Argo. Ang paggamit ng ipinagbabawal na mahika ang tanging solusyon nila. Subalit ang ikinakatakot lang niya ay baka malagay na naman sa alanganin ng kanyang pamangkin. Hindi niya alam ang gagawin kapag may nangyaring masama kay Javier. Baka hindi na niya ito kayanin. Lumabas ng bahay si Javier na may sama ng loob sa tiyuhin. Ngunit hinayaan lang siya ni Mang Rigor para makapag-isip-isip din siya. Pinuntahan ni Javier si Prinsipe Jericho na naghihintay sa kanya sa silid. Pumasok siya at sinara niya ang pinto. Sumugod kaagad si Jericho na naiinip sa kanyang balita. Umaasa itong may nakuha si Javier na mahahalagang impormasyon kay Mang Rigor
tungkol sa mga mabubuting mangkukulam na may kaalaman sa karunungang itim. Mga mangkukulam na eksperto sa panggagamot at bihasa sa mga di pangkaraniwang sakit gamit ang mahika. Anong sabi ni Mang Rigor? May impormasyon na ba? Tanong ni Jericho. Wala siyang masyadong alam, ngunit narinig niya ang tungkol sa isang mangkukulam, isang maalamat na matandang lalaki. Ayon sa kwento ng mga punong nakatatanda, nakatira siya sa gubat ng Glaestig. Palagay ni Tio ay maaari kang matulungan ng matandang yon, subalit huwag kang umasa na magiging madali lang ang lahat para sa'yo. Pahayag ni Javier. Kung ganun, ihatid ba niya ako sa taong yon? Tanong pa ni Prinsipe Jericho. Hindi. Sinabi lang niya sa akin ang lahat ng nalalaman niya. Hahanapin natin siya mismo sa gubat na yon. Sagot ni Javier. Tinanggap ito ni Jericho at bigla siyang nag-alangan dahil hindi niya inaasahang gagawin niya ang bagay na ito. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, gagamit ka ba ng mahika para iligtas ang buhay ng iyong ama? Seryosong tanong ni Prinsipe Jericho. Sinamantala ni Javier ang sandali. Ito na ang pagkakataon niya upang ipaliwanag na ang paggamit ng mahika ay hindi kasuklam-suklam na bagay. Hindi lang sa kasamaan kundi maaari din itong gumawa ng isang kabutihan sa lahat. Tinitignan niya ng diretso si Jericho sa mga mata. Bahagya itong nagtaka sa mga titig niya. Oo, gagawin ko. Gagawin ko ang lahat para lang sa mahal ko sa buhay. Hindi dapat katakutan ng mahika dahil sa tingin ko, hindi lahat ng gumagamit nito ay masasama. Madamdaming sagot ni Javier. Biglang kumunot ang noo ni Prinsipe Jericho. Kung makapagsalita ka, parang kilalang kilala mo sila. Ay, di bali na. Yanda mo na lang ang mga kabayo at magtipon ka ng mga gamit. Alis tayo sa pagputok ng araw. Uwi ka ni Jericho. Tumango si Javier at lumabas na ito ng kwarto. Bago ang paglalakbay na gagawin, ay naisipan ni Jericho na puntahan ang tiyuhin niya sa silid. Bumukas ang pinto at pumasok si Jericho. May binabasang libro si Aragon nang maabutan niya itong nakaupo sa harap ng lamesa. O Jericho, anong balita sa kalusugan ng iyong ama? Napatayo si Aragon nang makita siya. Ganun pa rin, walang pagbabago. Natatakot na ako sa kalagayan niya. Sabay sara ng pinto. Nag-aalangan si Jericho. Hindi sigurado kung papaano ipapahayag ang kailangan niyang sabihin. Napansin ni Aragon na maligalig ang tingin ni Jericho. Puno ng pag-aalinlangan. May gusto ka bang sabihin? Ano bang nasa isip mo, iho? Banayad na tanong ni Aragon. Ayokong pumunta sa likod mo. Ibig kong sabihin, mali na sundin ko ang mungkahi mo. Napagdesisyonan ko ng gumamit ng ipinagbabawal na mahika para pagalingin ang aking ama. Nahihiyang sagot ni Jericho na ikinagulat naman ni Aragon. Kailangan niyang gumawa ng paraan para pigilan si Jericho. Kung gagaling si Haring Argo, maaaring mauwi lamang sa panaginip ang pangarap niyang pag-angkin sa Terraveda. Lubos kong tinututulan ng ganoong paraan ng pagkilos. Tutol ni Aragon. Umiling si Jericho. Wala na tayong ibang paraan. Napasinghap ng hangin si Aragon sa labis na pagkainis. Sumagi na naman sa isip niya ang bangungot ng nakaraan na pilit niyang kinakalimutan. Ang mahika ang naging sanhi ng pagkamatay ng nanay mo, Jericho. Kung iginagalang mo ang kanyang alaala, hindi mo to gagawin. Turan ni Aragon. Nadala si Jericho sa argumento kaya nahati sa dalawang pananaw niya. Subalit mas hinayaan niyang manaig ang sinisigaw ng kanyang damdamin. Napabuntong hininga siya. Mukhang desidido na siya sa gagawin. Hahayaan mo lang bang mamatay ang tatay ko? Natigilan si Aragon. Hindi siya nakareact kaagad. Parang balang tumama sa dibdib niya ang tanong na yon. Napaisip siya sandali. Ayaw niyang mahalata siya ni Jericho sa tunay niyang motibo. Hanggat maaari ay pipilitin niyang itago ang sarili sa nabubulok niyang maskara. Marahil ay oras na niya, sagot ni Aragon. Sumingkit ang kilay ni Jericho. Mukhang hindi nito matanggap ang sagot niyang yon. Medyo kinabahan siya. Nagkamali yata siya ng sinabi. Tignan mo, alam kong pareho tayong nagdusa dahil sa mahika.
Ngunit hindi ko kayang panindigan at hayaan ang aking ama na mamatay. Buo na ang isip ko sa bagay na to. Wala nang makakapigil sa akin. Mahabang wika ni Jericho. Napalunok ng laway si Aragon. Marahil ay hindi na niya mapipigilan ang pusong damdamin ng pamangkin na pilit na ipinaglalaban ang buhay ng kanyang tatay. Napasampal siya sa noo nang umalis si Jericho. Nang gagalaiti siya sa inis dahil pumalpak siya sa pagpigil dito. Nag-isip siya ng paraan upang mapigilan si Jericho. May natitira pa siyang oras para gawin to. Madaling araw pa lang ay lumakad na sina Javier at Jericho para sa mahabang paglalakbay. Madilim pa ang paligid nang lumabas sila ng Terraveda. Bago lumabas ay sumenya si Jericho sa mga nagbabantay na bantayang mabuti ang kaharian habang wala siya sa Terraveda. Tumango naman ang mga ito bilang tanda ng pagsang-ayon. Sinara nila ang gate nang makalabas sina Jericho. Ilang oras ang nakalipas. Sa isang cabin sa labas ng landas ay huminto sina Jericho. Ito ang parehong cabin na gumagawa ng uling na nakita ni Javier noong naglalakbay sila sa isla ng Pinagpala. Ito rin ang cabin na pansamantalang tinuluyan ni Javier at Gregory noong mga sandaling hinahabol sila ng mga Dorotya. Bumaba sina Jericho at Javier sa kabayo upang lumapit. Nagtataka si Jericho kung bakit dito sila huminto sa lugar na ito. Sigurado ka bang ito ang tamang lugar? Dito ba talaga nakatira ang matandang yon? Ayos siya. May negosyo pala siyang uling. Sabay iling at tila hindi kumbinsido si Prinsipe Jericho. Ang sabi, halos hindi na nga raw mabuhay ang matanda sa pagsasanay ng mahika. Sa tingin ko mas maraming mangkukulam ang naisipang magnegosyo ng uling. Pabirong wika ni Javier. Pero mukhang hindi pa rin kumbinsido si Jericho dito habang naglalakad siya papunta sa front door. Tumingin si Javier sa paligid. Iniisip kung paano niya gagawin ang panlilinlang kay Jericho. Napansin naman ni Jericho na hindi siya sinundan ni Javier. Nakatayo lang ito sa tabi ng kabayo nila habang nag-iisip pa rin ng paraan. Hindi ka ba sasama sa akin sa loob? Tanong ni Jericho. Nag-isip agad ng palusot si Javier. Ayaw natin siyang mabigla. Wala naman siguro siyang masyadong bisita. Mananatili na lang ako dito at magbabantay sa mga kabayo natin. Baka kasi may biglang sumulpot dito at palakarin nila tayo pa uwi. Palusot ni Javier. Wala pa akong nakikilalang tao na sobrang duwag na gaya mo. Sumisigaw na parang babae sa oras ng gipitan. Pangasar pa ni Jericho. Huwag ka magalala, maririnig mo ulit akong sumigaw mamaya. Biro ulit ni Javier pero ang totoo ay napikon siya sa kayabangan ni Jericho. Gusto niya itong patulan pero nagpigil siya dahil may kailangan muna siyang gawin. Tumalikod si Jericho at kumatok ng ilang beses sa pinto. Walang sumasagot kaya binuksan niya ng dahan-dahan ang pinto at sumilip sa loob. Tao po? May tao po ba rito? Tumingin si Jericho sa paligid ng cabin. Nagtaka siya dahil wala siyang nakikitang tao sa loob. Ni maramdamang bakas na may nakatira sa bahay. Kaya naisip tuloy niya na baka ginugood time lang siya ni Mang Rigor at maling bahay ang itinuro sa kanila. Itinali ni Javier ang mga kabayo nila sa lumang kwadra malapit sa cabin. Sinipat niya si Jericho na kasalukuyan pa ring sumisilip sa loob ng bahay. Sinamantala ito ni Javier habang abala si Jericho at dali-daling nagtatakbo patungo sa mga puno upang isagawa ang plano niya nang muling umalis si Jericho sa bahay. Napahinto si Javier sa pagtakbo. Nagtaka naman si Jericho sa maligalig na ikinilos ni Javier. Para itong may tinatakbuhan. Nagkibit balikat lang si Jericho. Walang tao rito. Sigurado ka bang ito ang tamang bahay niya? Tanong ni Jericho. Sigurado ako dito. Sigurado akong babalik siya basta maghintay lang tayo. Sagot ni Javier. Pwes, paano mo naman nalaman kung kailan siya babalik? Takang tanong ni Jericho. Sabi ni Tio, isa raw siyang tusong matanda. Hindi siya lumalayo sa bahay. Kung gusto mo ng tulong niya, hintayin mo na lang siya sa loob. Palusot ni Javier. Tinignan siyang maigi ni Jericho na parang may gumugulo sa kanyang isip.
Napatanong ito kung bakit siya nagmamadaling tumakbo papunta sa puno. At saan ka pupunta? Tanong ni Jericho. Nag-isip ng bagong palusot si Javier habang tinititigan siya ng matalim ni Prinsipe Jericho. Kailangan kong tumae. Bakit? May angal ka? Bahagyang nandiri si Jericho sa revelasyon. Maliban na lang kung gusto mong panoorin ang pag-iimbak ko ng ginto o hintayin siya sa loob ng bahay. Dagdag pa ni Javier. At tingin mo magugustuhan kong panoorin kang tumae? Nakakadiri ka talaga, Javier, kahit kailan. Sarcastic na sabi ni Jericho. Umaksyon ito na animoy nasusuka. Minuwestra ni Javier ang bahay sabay sumenyas na pumasok na lang ito sa loob. Naiinis siya sa kayabangan ni Jericho. Hindi naman ako tulad mo. Amoy pawis ng kabayo. Mahinang sabi ni Javier. Napataas ng kilay si Jericho at tinignan ng matalas si Javier. Anong sabi mo? Galit na sigaw ni Jericho. Wala. Kakuha yan ng bahay. Kailangan ko ng tumae. Maghintay ka na lang sa loob. Kambyo pa ni Javier. Tinignan ni Jericho si Javier ng may kahinahinalang tingin tsaka tumalikod at bumalik sa loob ng bahay. Nagmamadali namang tumakbo si Javier patungo sa likod ng isang puno malapit sa cabin. Pagkatapos ay lumuhod siya sa tabi ng bato habang sinisimulan niyang usalin ang transformation chant ng aging spell. Ilang sandali pa ay nagsimulang magningning ang mga mata ni Javier at bumalot sa katawan niya ang pinagsamang berde at asul na usok. Sinusundot ni Jericho ang ilang maalikabok na lumang bote at kaldero sa lamesa. Sa paggawa nito ay nasagi ng espada niya ang isang bote na ikinatumba naman ng palayok mula sa lamesa. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Kumalat ang maliliit na bubog sa sahig. Ngumisi si Jericho. Mabilis niyang sinipa ang ilang piraso ng basag na palayok sa ilalim ng lamesa para itago ang mga yon. Natigilan si Jericho nang bumukas ang pinto. Hindi siya kaagad nakareact nang makita ang figura ng tao. Kilalang kilala niya ang taong pumasok. Sinara ng matandang ermitanyo ang pinto. Gaya ng dati, nakasuot pa rin ito ng mahabang balabal na kulay pula. Ikaw? Nasambit lang ni Jericho. Dismayado siya dahil sa lahat ba naman ng mangkukulam ay ito pang makakaengkwentro niya. Noong araw ay nahirapan pa siya sa paghuli rito dahil sa paggawa nito ng gulo sa Theraveda. Tumakas ito at mula ng araw na yon ay hindi na niya ito muling nakita. Tumitig sa kanya ang ermitanyo na may matalas na tingin. Mukhang pinagtatagpo tayo ng tadhana, bata. Dapat magsaya ka dahil muli tayong nagkita. Jericho Mondragon. Sabay halakhak ni Barracuda, subalit tahimik lang si Jericho habang dahan-dahan niyang inaabot ang hawakan ng kanyang espada. Napansin niyo ni Barracuda. Naparito ka ba para gantihan ako? Ani Barracuda. Maingat na tinitigan ni Jericho ang matandang ermitanyo. Hindi siya sigurado kung anong unang lalabas na salita sa bibig niya. Hindi yun ang aking intensyon. Sabay hinga ng malalim ni Jericho. Naglakad palapit sa kanya ang matandang ermitanyo, ngunit hindi sinasadyang matapakan nito ang ilang piraso ng palayok. Bumaba ang tingin niya dito. Napangisi naman ng alanganin si Jericho. Pasensya na kung nabasag ko ang isang kaldero mo. Pero huwag kang mag-alala, babayaran naman kita. Pahayag ni Jericho. Hindi na kailangan. Alam ko naman kung gaano ka katanga. Napataas ng isang kilay si Jericho. Lumapit sa aparador si Barracuda. Nakita niya ang walis at iniabot ito kay Jericho. Talaga? Seryoso ka? Saad ni Jericho. Kung hindi ka pumunta dito para patayin ako, kung ganon,
Ano ba kay mo dito? Iisipin kong hindi ka pumunta rito para lang basagin ang paborito kong palayok. Pumasok sa isang kwarto si Barakuda. Paglabas nito ay may dala ng isang mangkok ng halaman. Maingat niya itong nilapag sa lamesa at tumingin kay Jericho. Kung alam ko lang kung sino ka, hindi na sana ako sasama rito. Nagsimulang maglakad palayo si Jericho nang makita kung gaano ito kahirap para sa kanya. Mukhang nasayang lang ang pagpunta niya rito. Tinulungan lang pala siya ni Javier para lang makita ang matandang ermitanyong kinaiinisan niya. Akala ko ba dumating ka para hilingin sa akin na gumamit ng mahika para pagalingin ang iyong ama? Sambit ni Barakuda. Natigilan si Jericho at gulat na napalingon sa matanda. Paano mo nalaman ang bagay na yan? Dito nagsimulang maghinala si Jericho. Matagal bago nakasagot si Barakuda. Nagkunwari siyang abala habang iniisip pa nitong sasabihin. Alam ko ang mga bagay sa mundo na higit pa sa posibleng unawa mo. Palusot ni Barakuda. Kung ganun, dahil sa galit mo sa tatay ko at sa lahat ng pinaninindigan niya, malinaw na nasayang lang ang paglalakbay ko. Sagot naman ni Jericho na halatang dismayado. Akmang bubuksan na niya ang pinto nang hampasin ni Barakuda ang ibabaw ng lamesa. Huwag mong ipagpalagay na alam mo na ang aking iniisip. Masyado ka pang bata para maunawaan ito. Nakahinga ng maluwag si Barakuda nang tumigil sa paglabas si Jericho. Saglit itong napaisip sa gagawin. Tinignan niyang mabuti si Barakuda na nakangisi at tila hinihintay lang ang magiging desisyon niya. Tutulungan mo ba ako? Nahihiyang tanong ni Jericho. Medyo kinapalan na niya ang muka. Hinihiling mo ba sa akin na iligtas ko ang buhay ng isang taong gusto kong patayin? Sarkastikong sambit ni Barakuda. Kinuha ang isang basahan na nakasabit sa itaas. Tinuloy nito ang ginagawa sa lamesa. Gamit ang isang kutsilyo ay pinagpira-piraso niya ang halaman. Alam mo kung anong hinihiling ko sa'yo. At tama ka. Wala kang dahilan para tulungan ako. Pero ikaw lang ang pag-asa ng tatay ko. Ibibigay ko sa iyo ang anumang hilingin mo. Lupa, salapi o ginto. Basta pangalanan mo ang gusto mo. Pakiusap ni Jericho. Natigilan si Barakuda nang marinig ang mga sinabi ni Jericho. Bahagya siyang nakaramdam ng galit dahil parang pinamumuka sa kanya na madali lang siyang mapasunod ng sinuman na tulad ng iba ay madali lang masilaw ng mga salapi o ginto. Ang tabas ng dila mo, bata. Hindi ko gustong ginto mo. Lunukin mo yan ng buo. Ang tanging nais ko lang ay hayaan mong mamuhay ng payapa ang mga taong tulad ko. Dapat ding tanggapin at huwag katakutan kaming gumagamit ng mahika. Sa halip na hulihin ay kilalanin rin bilang tao na nasasaktan. Yan lang ang hinihiling ko. Mahabang litanya ni Barakuda. Buong puso niyang sinabi ito sa harap ni Jericho. Pero hindi sigurado si Prinsipe Jericho na matutugunan niya ang kahilingan ni Barakuda. Masyado itong mabigat para sa kanya. Kaaway ang turing niya sa kanila, kaya mahirap para sa kanyang magtiwala ng ganun-ganun na lang. Yan ang gusto kong kapalit ng buhay ng tatay mo. Dagdag pa ni Barakuda. Napabuntong hininga si Jericho at tumingin kay Barakuda. Sige, pumapayag na ako. Ibinibigay ko sa iyo ang aking taimtim na salita. Kapag ako na ang hari, magkakaroon na ng pagbabago. Hindi mo na kailangan mamuhay sa takot. Magiging malaya na kayo. Tugon pa ni Prinsipe Jericho. Hindi agad nakareact si Barakuda. Naantig ito sa deklarasyon ni Jericho. Biglang gumaan ang pakiramdam niya.
Tila nabura ang takot na namuo sa puso niya sa matagal na panahon. Mukhang may pag-asa na siyang makalaya sa anino ng pagkamuhi. Isang anino ng takot na gusto niyang tanggalin sa kanyang pagkatao. Kung gayon, tutulungan na kita. Nakahanda kong gawin ang anumang bagay para sa iyong pinakamamahal na ama. Sambit ni Barracuda. Biglang napangiti si Jericho. Parang sinakluban siya ng pag-asa sa narinig. Napuno agad ng kulay ang mga mata niya. Nawala na parang bulang pangamba. Nag-thumbs up si Barracuda sabay nakipagkamay kay Jericho na nakangiti. Huwag na nating sayangin ang oras. Kailangan natin bumalik agad sa Terraveda. Biglang wika ni Jericho. Nawala ang ngiti ni Barracuda. Ngayon na kamo. Saad ng ermitanyo. Ang aking amay nangihina na sa mga oras na to. Kailangan na niyang magamot sa lalong madaling panahon. Sagot naman ni Jericho. Pero wala akong kabayo. Pagdadahilan ni Barracuda kay Jericho. Nag-iisip ito kung paano makakabalik sa dati niyang anyo. Maaari mong gamitin ang kabayo ni Javier. Maglalakad na lang siya pabalik. Mungkahi ni Jericho pero nagalit si Barracuda sa narinig. Ang kapal ng mukha mo. Papalakarin mong yung lingkod pabalik sa Terraveda. Bakit hindi ko ito naisip? Wala kang puso. Nagdadalawang isip na tuloy akong tulungan ka. Masungit na wika ni Barracuda. Nabigla naman si Jericho. Wala akong pakialam kung kaninong kabayo ang gagamitin mo. Basta kailangan na nating makarating sa Terraveda bago pa maging huli ang lahat. Sagot naman ni Prinsipe Jericho. Naiinis na siya sa kaartihan ng matanda. Nag-isip sandali si Barracuda. Kailangan niyang makaisip ng paraan para makumbinsi si Jericho na hindi muna siya sasabay sa pagbalik nila dahil maghihinala ito kung wala si Javier sa pag-uwi nila. Magsususpecha ito at maaari siyang malagay sa alanganin dahil dito. Una, kailangan kong kumuha ng ilang mga pambihirang halamang gamot. Ang mga ito ay isang mahalagang bahagi ng lunas. Darating ako sa Terraveda mamayang gabi. Kung gusto mo ng tulong ko, kailangan mong maghintay. Palusot ni Barracuda. Sumang-ayon na lang si Jericho dahil palagay niya ay hindi niya rin kayang pilitin pa ang matanda. Baka bigla pa itong umatras. Masasayang lang ang oras niya. Sasalubungin kita sa unang tarangkahan sa loob ng bayan. Ibigay mo sa akin ang iyong salita na pupunta ka. Wika ni Prinsipe Jericho. Nasa iyo ang aking salita. Pangako, darating ako at hindi kita bibiguin dyan. Sagot naman ni Barracuda. Subalit na pahinto sandali ang matandang ermitanyo habang sinusubukan niyang isipin kung paano niya haharapin ang pagbabagong muli sa kanyang pagiging kabataan nang hindi nahuhuli ni Jericho. Ngayon, maghintay ka lang dito sandali. May asikasuhin lang ako. Saad ni Barracuda. Bakit? Ano na naman ang aasikasuhin mo? Pagtatakang tanong ni Prinsipe Jericho. Huwag nang maraming tanong. Minsan ba sa buhay mo, nagawa mo na ang sinabi mo? Ani Barracuda. Nagmamadali itong pumunta sa pintuan. Nakaramdam ng pagkastigo si Jericho kaya napilitan na lang siyang maghintay sa loob ng cabin. Lumabas si Barracuda ng bahay at nagtatakbo patungo sa likod ng mga puno. Habang naghihintay ay napaupo saglit si Jericho upang hindi mayamot. Dahil sa inip ay nilikot niya ang mga bagay sa lamesa at sininghot ang isang tasa. Halos malaglag ito nang ilapag niya itong muli sa lamesa. Samantala, nagtago ang matandang ermitanyo sa likod ng parehong puno kung saan siya nag-transform sa pagiging ermitanyo. Naglabas siya ng isang vial ng likido sa bulsa at diretso niya itong ininom. Hindi nagtagalay na inip na si Jericho sa paghihintay. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa paligid.
Walang palatandaan sa presensya ni Javier, ni hindi man lang mahagip ang anino ng binata.